Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi natuloy ang pagbiyahe ni Leonardo para sa plano niya na tuparin ang pangako. Kahit sinabihan ng ina na huwag na siyang tumuloy dahil may nagpapahiwatig sa ina na masamang mangyayari. Pero hindi nagpaawat si Leonardo. Itinuloy pa rin ang kanyang pagbiyahe. Sa kabilang banda, ayaw ikwento kay Annalie ang tungkol sa nakaraan niya. Samantala, hindi nawalan ng pag-asa si Bruce sa masamang plano niya kay Annalie, hanggang nabigyan ng magandang pagkakataon ng kanyang mga kasama. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Of my life, the memories shared together kept that love alive. Kung kailan nawala si Tess. Kaya mapipilitan ako na pumunta sa lugar ni na Ma'am. Lalo na at masikip ang iskinita na dadaanan ko. Punta sa bahay nila. Pero hindi bali. Liliko na ako dyan. Pagkatapos ay malapit na ako. Halika! Tagumpay. Tagumpay, mga kasama. Sa wakas, boss. Nandito na si Annalie sa atin. Napakaganda niya. Sarap ng tulog niya, boss. Oo na, boss. Wow! Ang gandang pagmasdan ng mukha niya. Ang hugis ng kanyang bibig. Nakakaakit na tignan. Ano kaya? Masarap ba siyang halikan? Ang bango-bango. Boss, bata pa si Annalie. 17 na, Mando. Hindi pa siya pwede pirasin, boss. Hindi pa namumukadkad kung baga sa bulaklak. Pero magandang korte ng katawan. Makinis ang kotes.
Hindi ako magsasawa sa kanya, Mando. Kahit ako, boss. Ano? Ano ka man? Boss, kung ako sana, boss, ay talagang hindi ako magsasawa. Akin lang siya. Walang ibang makakagalaw sa kanya, kundi ako lang. Malinaw pa, Mando? Boss. Sa'yo lang. At kami ni Kandro. Manonood lang po ba kami? Saan ba tayo pupunta, boss? Doon sa dati, sa tambayan natin. Doon ko ipapatupad ang matagal na plano ko sa kanya. Kaya magtatagumpay ako ngayon. Malas talaga. Namatay na naman. Nag-overheat pala. Bulok na nga. Parking ko lang muna doon sa silong ng akasya. Ito na yata ang sinasabi ni inay na babala. Na may masamang mangyayari sa akin sa daan. Hintayin ko lang lumamig ang makina. Nako, madilim na ang daan. Paano kung masiraan na naman ako? Lalo na kung sa liblib. Di mas lalong mapanganib. Pero, wala kayang gagawa ng masama sa akin. Ang baka kunin nilang sasakyan. Pero, hindi ko sila uurungan. Ngayon pa, na marami na akong karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ko na mabilang kung ilang riot na ang nakasangkutan ko. Kaya wala akong aatrasan kahit saan at kahit ilan pa sila. Hindi ako papatalo. Hello, Tessie. Nasaan kayo? Nasa bahay ka? Ano? Hindi ka pumasok kahapon? Akala ko kasi magkasama kayo ni Annalie. So, kaninang umaga magkasama kayo? Hindi ko kasi makontak ang anak ko. Nininervyos na ako. Kaya tinawagan kita, Ihag. Hindi niya pinapatay ang cellphone niya. Ayun nga, hindi pa siya nakakauwi hanggang ngayon. Wala pa siya. Lubat kaya ang cellphone niya. Pero hindi lumalabas yun. Kaya hindi naka-full battery o full charge ang cellphone niya. Yun nga, kaya nag-aalala ako, Iha. Kung ano na ang nangyari, akala ko kasama mo. Sana nga walang masamang nangyari sa kanya. Dapat nga nandito na siya sa bahay ngayon eh. Siya. Hindi bali na. Tawagan ko ulit. Sige, salamat, Ihang. Paano na ito? Wala naman pala doon sa kaibigan niya. Nasaan na ang anak ko? Diyos ko, sana iligtas mo ang anak ko kung nasaan man ngayon. Huwag niyo sanang pababayaan, Diyos ko. Girl, I need you. I need your love.
Boss, nakarating na tayo. Madilim na. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumalik ang malay ni Annalie? Mas mahina, boss, para hindi problema na hawakan at takpan ang bibig niya. Sa bagay nga. Sige, bilisan nyo. Kailangan na bago bumalik ang malay niya, ay may tali ko na ang mga kamay at paa niya. Boss, saan natin siya lalagay? Baba na kayo. At ako ang magbubuhat sa kanya. Ang mga kailangan natin, kumpleto na ba? Kompleto, boss. Tigisa kami ni Kandro ng barel. Ganon din sa'yo, boss. Yung gagamitin natin na ilaw. Tigisa tayo ng cellphone, boss. May cellphone din sila, Annalie. Malakas pa rin ang battery niya. At malakas din ang flashlight. Kung ganun ay walang problema. Ang alak at pulutan. Kompleto, boss. Sige, Kompleto, boss. iwan natin dito ang sasakyan. At sumunod kayo sa akin. At may kubo doon sa baging yon. Doon natin dalhin si Annalie. Boss. Akin ka ngayon, Annalie. Ngayon lang nangyari ito, Bernie. At hindi ko alam ang aking gagawin. Burley, huminahon ka. Kaya ako pumunta dito sa bahay niyo. Dahil gusto kong tumulong sa'yo. Ano ngayon ang nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Kumilos na ang mga pulis. Hindi ko pa nasasabi ng matuwid ang mga sinabi ko. Kaya ako na nga ang nakipag-usap kay Hepe. At nagpakilala kami. Salamat, Bernie. Sinabi ko kay Hepe, nakontak na natin lahat na pwedeng puntahan ni Annalie, pero wala doon sa kanila. Tinanong ba kung sino ang pwedeng kumidnap sa kanya kung sakali man nakidnap? Oo. Sinabi ko na si Bruce at matagal nang naniligaw kay Annalie. At ang sabi ni Tessie, ay nagbanta daw si Bruce sa anak mo. Ay, Diyos ko. Di ba ang Bruce na yun ay isang adik? Kilala ng mga pulis si Bruce. Ano naman ang ginawa ng mga pulis? Hinahanap na nila. Kaya hinihintay ko ang ibabalita ni Hepe. Kung natagpuan na nila si Bruce. Diyos ko, iligtas po ang anak ko. Parang awan niyo na. Huwag niyo niyong pabayaan. Ulitin ko, Marley, huwag kang mag-alala. Hindi titigil sina Hepe para mahanap ang anak mo. Pero paano? Kung may masamang nangyari na sa anak ko. Kung may ginawa na si Bruce sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ipanalangin natin na walang masamang nangyari sa anak mo. Tanggalin ninyo ang tali ko dito! Diyos ko, saan ako naroon? Bakit ganito ang kalagayan ko? Madilim. Parang kawayan na flooring ang nakaupuan ko. At nakatali ang kamay at paa ko. Diyos ko. Kung ganon, sino ang gumawa sa akin ito? Magpapatulong ako. Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo ako! Hayop ka, Bruce! Demonyo ka!
Sa wakas, nahulog ka rin sa mga kamay ko, Annalie. Tanggalin mo ang tali at uuwi na ako. Nag-aalala ng mami ko. Ang bag ko, ang cellphone ko. Nandito ang bag mo. Nasa akin din ang cellphone mo. At kanina pa naka-off. Hindi kita mahal, hayop ka. Saan ba ako naroroon? Ay, saan pa? Nandito ka sa piling ko. Annalie, mahal ko. Ako ang nagmamahal sa'yo ng sobra. Hindi! Hayop ka! Hindi pa ako napabaliw. Magmamahal sa'yo! Magbabayad ka ng mahal! At paano naman? May magliligtas ba sa'yo? Hayop ka talaga! Kahit magsisigaw ka hanggang gusto mo, walang makakarinig sa'yo. Walang magliligtas sa'yo, Annalie. Hindi ka magtatagumpay. Mamamatay muna ako bago mo magawa ang kademonyohan mo. Malayo tayo sa highway at kabahayan. Kahit may dumaan, hindi ka maririnig. Hayop ka! Kaya walang magliligtas sa'yo. Hayop ka, Bruce! Tanggalin mo ang tali ko dito! Tanggalin mo! Nagpapagod ka lang ng kasisigaw. Tulungan ninyo ako! Tulong! Girl, I need you. I need your love. Ay, sana naman ay hindi nahihinto. Hindi bali nang tumigil kung nasa kabayan na ako. Hindi sana dito dahil medyo malayo sa barangay. At walang bahay dito sa lugar na ito. Ay, tsaka gabi na. Ang alam ko, okay ang nahiram kong motorsiklo. Pero hindi bale. May awa ang Diyos. At naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. Hello, tita. Paano? Ano na ang balita? Kawawa ang anak ko. Wala pa siya hanggang ngayon, Tessie. Ano naman ang sabi ng mga pulis? Wala daw si Bruce sa bahay nila. Pati mga barkada niya, wala daw sila. So, ibig sabihin yan, tita, magkakasama sila. Siguro nga. Yun din ang sabi ni Hepe. Kasalukuyang hinahanap na nila si Bruce at yung mga kasama niya. Ay, kung kinidnap nila si Annalie, sigurado ilalayo nila. Dalhin nila sa malayo. Ha? Saan namang malayo? Hindi ko po alam, tita. Basta, masabi ko lang ngayon, wala tayong ibang magawa kundi mag-pray na lang. Ay, yan nga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Opo, tita. Magdasal na lang tayo. Sana tumulong ang ibang pulis sa mga ibang istasyon. Mahanap sana nila si Annalie. Ay, hindi ko na alam kung anong iisipin ko, iha. Mamamatay yata ako sa pag-aalala nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Salamat at hindi ka umalis, Tessie. Talagang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Relax lang kayo, tita. Kumilos na rin yung mga pulis sa ibang istasyon sa pamamagitan ni Tito Bernie. Ganon ba, Iha? Opo, tita. Nakontak na daw ni Hepe ang mga iba't ibang police stations. Ganon ba? Ang alam ko, tita, SOP para sa mga pulis yan. Ang ibig mo bang sabihin, Tessie? Ipinaalam na sa lahat ng police station sa bawat bayan. Siguro, tita. Yan ang pagkakaalam ko. Pero ano ngayon ang mangyayari? Yan ang hindi natin alam. Pero ano nang posibleng gagawin ni Bros sa anak ko? Ay, huwag naman sana. Huwag kayong mag-isip ng kung ano, tita. Palakasin ninyo ang kalooban ninyo. Always think positive. Huwag kayong mag-isip ng negatibo. Ano na? Hindi ko maiwasan. Kung drug addict ang kumidnap sa kaibigan mo, ano na lang ang gagawin sa kanya? Hindi pa tayo sigurado na sina Bruce ang kumidnap kay Annalie. Pero wala nang ibang suspect. Yun lang Bruce na yun. Teka, sino ba yung Bruce na yun? Wala nang iba ba na magtangka sa kanya kundi yun lang? Parang ganun nga, tita. Pero huwag kayong mag-isip ng masama. Magnasal na lang po tayo. Hindi ko alam. Parang mababaliw na ako. Ay. Demonyo ka! Hayop ka! Ang sarap ng pakiramdam ko. Kaya simulan na natin ang seremonya. Hindi ka magtatagumpay! Paano hindi? Kanina ka pa nagpapatulong. Pero may tumulong ba sa'yo, ha? Wala! Tulungan ninyo ako! Yang sinasabi mo na Diyos, hindi ka matulungan dahil nasa langit. Wala siya dito, kaya pumayag ka na. Para hindi ka masyadong mapagod at magiging masaya tayong dalawa. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin ko? Sisimulan ko na napaligayahin ka, Annalie. Na ganito ang itsura ko. Nakatali ang mga kamay at paa ko. Oo, dahil sandali lang naman. Punitin ko lang ang pang-itaas na damit mo. At ganun din ang... at wala ka ng damit, ha? Parang awa mo na, Bruce. Kaawahan mo sana ako. Alam mo rin palang makiosa. Ngayon ko lang narinig yan sa'yo. Ang mga salitang parang awa mo na. Di ba mahal mo ko? Oo naman, sobra-sobra. Pero madamot ka. Kung talagang mahal mo ko, tanggalin mo ang tali ko at ihatid mo ako sa bahay namin. Bakit ka naman ihatid sa bahay niyo? Doon sa langit kita ihatid. Gagawin din natin ang gusto mong mangyari, Bruce. Ha? Kung makatapos ako at maging mag-asawa din tayo. Ano? Parang gusto mo akong lokohin.
Ngayon ko gusto na maging akin ka na. Ngayon, dahil nakasyabo pa ako. Sige, tanggalin mong nakatali sa akin para mayakap kita at mahalikan. Ah, ano? Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Tanggalin mong nakatali para maganda, di ba? May katwiran ka. Kahit malaya ka, ay wala ka rin tatakbuhan. Sandali at alisin ko ang pagkakapos mo. Sandali lang, ha? Pagkatapos, simulan na natin ang seremonya. Girl, I need you. I need your Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.